Alam niyo ba na ang bawat lumang barya na hawak natin ay may dalawang kwento ng kasaysayan? Isang magandang halimbawa nito ay ang 1945 5 centavos coin. Ginawa ang baryang ito noong panahon ng American occupation dito po sa Pilipinas at hanggang ngayon marami pa ring mga tao ang nagtatanong kung ano nga ba ang halaga at misteryo sa likod nito. Kung titingnan natin ang market ngayon, partikular sa mga online selling platform tulad po ni Carousel dito, makakakita tayo ng mga nagbebenta ng baryang ito sa presyong 80 pesos lamang. Ang kondisyon ng barya sa presyong ito ay kadalasang lightly used o ginamit ng may pag-iingat, kung saan ang mga gasgas o depekto ay halos hindi mo mapapansin. Dito pumapasok ang tanong ng marami. Bakit 80 pesos lang ang presyo nito kung ito naman ay nagmula pa sa taong 1945? Upang masagot iyan, kailangan nating unawain kung paano gumagana ang mundo ng coin collecting o numismatics. Ang 1945 5 centavos ay hindi gawa sa purong pilak o silver. Ang material na ginamit sa paggawa nito ay copper-nickel, kaya naman mas matibay ito laban sa kalawang kumpara sa ibang mga metal. Noong taong 1945, milyong-milyong piraso ng baryang ito ang ginawa ng United States Mint para gamitin sa ekonomiya ng Pilipinas matapos ang World War II. Dahil sa dambuhalang dami ng supply na nailabas noong panahon na iyon, marami pa ring piraso ang nakaligtas at madaling mahanap hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa mundo ng mga kolektor, ang dalawang pinakamahalagang basihan ng presyo ay ang pambihira o rarity ng barya at ang physical condition o grade nito. Dahil karaniwan pa rin ang 1945 5 centavos, ang presyong 80 pesos para sa isang lightly used na kondisyon ay tinuturing na makatwiran at standard sa market ngayon. Nagiging mas mataas lang ang halaga nito kung ang barya ay nasa uncirculated condition, kung saan ibig sabihin mukha pa rin itong bago, makintab at walang anumang bakas na ginamit ito sa transaction noong 1945. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga kawili-wiling detalye na makikita sa disenyo ng baryang ito. Sa harapang bahagi, makikita natin dito ang disenyo ng isang nakaupong lalaki, yan, o nagpapahinga sa anvil o pandayan, habang meron siyang hawak na martilyo sa kanyang kanang kamay. Ang disenyong ito ay simbolo ng lakas, sipag at katatagan ng mga Pilipino sa pagbuo muli ng ating bansa pagkatapos ng digmaan. Sa likod naman ng barya ay makikita natin dito ang sagisag ng Commonwealth of the Philippines, kasama ang nakasulat sa gilid na United States of America at ang taong 1945. Ang disenyong ito ay patunay ng malalim na ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa kasaysayan ng pananalapi. Ngayon, kung ikaw ay nakahanap o nakatagpo ng ganitong barya sa iyong lumang baon o alakansya, mas okay ba itong itago? Itago na lamang bilang remembrance o mas mabuti kayang ibenta na ito sa isang interesadong kolektor? Ang desisyon ay nakadepende. Ito ay nakadepende sa iyong layunin. Kung ang habol mo ay malaking kita, ang pagbebenta nito sa presyong 80 pesos ay maaaring hindi sapat para sa iyong oras at abala sa paghahanap ng bibili. Para sa marami, mas mataas ang sentimental value o ang halaga ng kasaysayan na dala ng barya kaysa sa perang makukuha mo mula rito. Ang pagtatago ng isang piraso ng kasaysayan mula sa taong 1945 ay isang magandang remembrance na maaari mong ipakita sa susunod na henerasyon. Ngunit kung ikaw naman ay isang seryosong kolektor na gustong makumpleto ang serye ng mga coin noong American period, ang pagbili ng baryang ito sa halagang 80 pesos ay isang magandang simula dahil mura at abot kaya ito para sa isang piraso ng kasaysayan. Kung marami kang hawak na ganitong barya at lahat sila ay nasa maayos na kondisyon, maaari mo silang ibenta bilang set upang mas maging kaakit-akit ito sa mga buyers na naghahanap ng barya para sa kanilang koleksyon. Sa pangkalahatan, ang 1945 5 centavos ay isang paalala na hindi lahat ng lumang barya ay otomatikong nagkakahalaga ng libo-libo o milyong-milyong pesos.
Ang tunay na yaman ng baryang ito ay matatagpuan sa kwento ng kalayaan, digmaan at panibagong pagsisimula ng bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Maraming salamat sa panunood at maaari na rin po ninyong panoorin sunod ang recommended video natin dito.